Katapos gumamit ni Godja ng napakalakas na atake, ay nasabi ni Medjugorje na nilagpasan nito ang inaasahan niya sa spell na iyon. Ngunit nasabi ni Medjugorje na nababalutan siya ng Curse Magic kung saan kaya nitong gumaling agad. Nanlaki at napahiyaw naman si Undyne sa nakita niya kay Godja at sinabi ni Medjugorje kay Noel na parehas lang ang resulta nung una silang naglaban. Makikita nga natin dito na si Captain Charlotte at Captain Real ay puro tusok ang katawan, samantalang si Godja ay bumagsak na sa lupa at ang Water Spirit ay kumakalat na sa katawan ng sumpa ni Medjugorje. Si Noel ay nakatayo at napapaligiran ng Dark Water Dragon at sinabing hindi pa tapos ang laban, sabay nagpalit ito ng anyo, ngunit ang Curse Magic ni Medjugorje ay nilusaw lang ang kanyang magic. Sinabi ni Medjugorje na wala ng pag-asang manalo si Noel at walang tao ang kayang lumaban sa kanyang Curse Magic na Decaying World. Dagdag pa nito ay ang mga devil daw ay hindi sumusuway sa mas malakas sa kanila, at hindi niya raw maintindihan ang mga tao kung bakit hindi sila ganon, kagaya na lamang ni Acer Silva na lumaban para sa pagmamahal, si Godja na lumaban para sa katapatan, at si Noel ay para sa pag-asa na hindi naman totoo. Habang nasusugatan ang buong katawan ni Noel ay sinabi nito na kahit konti lang ang pag-asa ay mananalo sila, basta hindi mapanghihinaan ng loob, dahil ang kalakasan ng tao ay nasa hindi pagsuko. Sinabi ni Medjugorje na hindi na siya pwedeng mag-aksaya ng oras, kaya gumamit ito ng Curse Magic na Exploding Light upang wasakin si Lolopechka, at ang lahat ng tao sa loob ng kastilyo, at pangiting sabi nito na pagkatapos nun ay tuluyan na siyang mabubuhay sa mundo. Umiyaw si Noel at pilit inaabot ang kamay ng Reyna, nang biglang nagulat ito sa kanyang nakita, dahil si Asta ay dumating na at niligtas niya ang Reyna sa pagsabog. Sobrang saya ni Noel nang makita niya si Asta, at napatanong si Medjugorje kung sino raw ba yung dumating. Nakatingala si Noel kay Asta at nasabi ni Asta na naiwasan nila ang pagsabog, ngunit may sumpa pa rin ito sa loob ng katawan. Nagtaka naman si Libby kung ano ang ginagawa ng Supreme Devil dito kahit na isang gate pa lang ang nakabukas. Sobrang lakas ng magic na inilalabas ni Medjugorje at sinabi ni Libby na hindi sila mananalo kung hindi sila magde-Devil Union ni Asta. Napagtanto ni Medjugorje na si Asta ang anti-magic user kaya naman nagmadali na itong inactivate ang sumpa sa dalawang babae upang mamatay na ito at makawala na. Nagulat si Medjugorje dahil nawala na ang simbolo sa katawan ng dalawang babae, at bigla itong napatingin sa baba, sapagkat buhay pa pala si Captain Charlotte at sinabing kasama pa rin daw siya sa laban. Nagtaka si Medjugorje kung bakit buhay pa rin ito, at napansin niya na tumataas ang mahika ni Captain Charlotte, at patuwang sabi ni Captain Real na ang kanyang mahika kanina ay kayang patasin ang mahika ng kakampi, ngunit doble ang damage na balik nito kapag natapos na ang magic. Sobrang namanghana naman si Asta sa mahika ni Captain Real at sinabi ni Captain Real na kung hindi dahil kay Asta ay hindi ito aabot bago ang pagsabog. Natuwa si Medjugorje sa pinapakitang lakas nila Asta kaya naman nagpakawala ito ng mahika upang buhay ng mga namatay na tao at 100 katao na naging demonyo ang nabuhay. Nagsagupa na ang mga sundalo ni Medjugorje at mga mahika ng dalawang kapitan. Tuwang-tuwa si Captain Real sa mga nangyayari, at muntik nang tamaan sila Asta sa mga mahika na nakapalibot sa kanila, kaya naman si Undyne ay binigyan sila ng harang na gawa sa tubig, at humingi ng tawad si Asta dahil wala raw siyang silbi sa ngayon. Napahiyaw si Noel kung ano ang ibig sabihin ni Asta, ngunit ngumiti ito at sinabing okay na raw ang ginawa ni Asta, dahil ang simpleng pagdating niya ay nagbigay sa kanya ng lakas, at dito nga ay inamin na ni Noel na mahal niya si Asta, sana all. Ngunit nasa gitna daw sila ng laban kaya naman magpo-focus muna siya sa pagpatay kay Medjugorje, at bigla nga itong nagpalit ng anyo sa kanyang sync stage, at ito na nga raw ang huling pagpapalit anyo. Nabilig na naman si Asta sa mahika ni Noel at sinabi ni Noel na si Asta muna ang bahala kay Lolopechka. Sumusugod na sila Noel, ngunit nakaharang ang mga sundalong demonyo at nasabi ng Water Spirit na wala na silang sapat na sync power upang harapin ang mga ito. Kaya naman si Captain Real ay gumamit ng Picture Magic at makikita natin na naglabas ito ng napakalaking hari na may kasamang buhawi at nasabi nito na kailangan niyang magbigay ng backup sa kanyang kasamahan. Nagpakita din ng bagong mahika si Captain Charlotte at naglabas nga ito ng malaking sibat na gawa sa kanyang sanga at silang tatlo ay sabay-sabay na umatake kay Medjugorje. Natuwa ng labis si Medjugorje dito kaya naman naglabas din ito ng mga higanteng devil upang itapat niya sa mahika ng ating mga bida. Aatakihin na si Noel ng higanteng devil kaya naman napahiyaw si Captain Real dito, buti na lamang ay dumating si Locke, sabay sinipa nito ang ulo ng devil at pangiting sabi na lilinisin niya ang dadaanan ni Noel. May isang liwanag ang nagpakita sa malayo at biglang pinakita si Godja na nakatayo at sinabing dapat siya ay patay na, ngunit para sa kanyang Reyna ay lalaban pa raw ito.
Napatawag sa pangalan ni Godja si Locke at dito nga ay nagtabi na ang dalawang lightning magic user at sinabing gawin na nila ang pag-atake nang biglang umarangkada ito sa mga kalaban at para bang kahoy lang ang mga ito sapagkat natutunaw lang ang lahat ng kanilang daanan kasama na dito si Medjecola. Nakalapit na si Noel sa Supreme Devil ngunit naglabas ito ng harang upang mapigilan si Noel at nagpalabas ito ng patalim upang patayin na ito ngunit may isang harang ang pumalibot kay Noel upang maligtas ito. Ang mahika pala na iyon ay kay Captain Nozzle at sinabi nito kay Medjecola na sino raw ba siya upang magpakitang muli at matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong iyon. Dito ay binolikon ang nakaraan ni Nozzle at sinabing noong nagkaroon ng sumpa ang kanilang ina ay hindi ito alam ng ibang kapamilya nila at inisip na lamang ay dahil sa pagkapanganak kay Noel. Nagkaroon din pala ng sumpa si Nozzle na bawal niyang sabihin ang tungkol sa sumpa ni Aesir dahil mamamatay siya at kung sino man ang pagsabihan niya ay mahahawa ng sumpa. Sinabi ni Aesir kay Nozzle na huwag magmadali sa pagiging malakas at pangiting sabi nito na pagdating ng araw ay mas magiging malakas pa raw sila kay Aesir. Isang taon ang nakalipas ay namatay na nga dito si Aesir at nasabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maging malakas. Nakikita niyang lumalakas ang dalawa niyang kapatid, ngunit alam niyang walang laban ito kay Medjecola at kung si Noel ay walang pag-asang lumakas ay mas mabuti na lamang na ilayo na lamang ito sa laban. Kaya pala sinasabi niya ang masasakit na salita na iyon kay Noel dati, ay upang hindi ito mapahamak at sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanilang ina. Kaya naman ngayon ay nagpapasalamat ito sa lahat ng kanyang nakasama ngayon, at habang nakalutang si Nozzle sa ere, ay sinabi nito kay Medjecola na sa wakas ay nakita silang muli, pag-alit nitong sinabi, at nanggigigil talaga. Naglabas ng napakaraming patalim si Nozzle at nakahanda ng atakihin si Medjecola at ang demonyo naman ay naglabas din ng mahika upang sanggahin ang atake ni Nozzle. Naalala ni Nozzle ang sinabi ni Aesir na nagtataglay daw siya ng lakas ng bakal at lambot ng tubig at ang atake ni Nozzle ay lumulusot lamang sa mahika ni Medjecola at tuluyang nawasak ang katawan nito. Sinabi ni Medjecola na hindi raw kayang wasakin ni Nozzle ang puso ng isang Supreme Devil, kaya naman ang tugon ni Nozzle ay nagkamali daw siya sa paglalayo kay Noel, at biglang lumitaw si Noel sa harap ni Medjecola at tuluyang winasak ang puso nito. Habang nawawala ang Supreme Devil ay nasabi din ito na minaliit niya ang mga tao at hindi niya raw akalain na matatalo siya dito. Biglang pinakita ang napakakines na puwet ni Noel ay mali sorry na dalala. Biglang pinakita si Aesir na niyakap si Nozzle at Noel at doon ay naramdaman nila ang presensya ng kanilang ina at ang magkapatid ay napaluha dito. Tuluyan ang nawala ang epekto ng kapangyarihan ni Medjecola at kahit ang sumpa ni Lolopechka ay nawala din at nasabi ni Oscar na nagawa din ni Noel. Nagkaroon na din ng malay ang Reyna at napatigil ito sa kanyang katawan at pataranta itong humingi ng sorry kay Oscar dahil ang katawan niya ay walang saplot. Kaya naman si Noel ay sinuntok siya pataas dahil sa nakita nito at si Noel ay niyakap ang Reyna dahil sa sobrang saya nito. Lumapit si Oscar at tinanong kung para saan ang suntok na iyon, kaya naman tumalikod at sinabi sa kanyang isip na kinakabahan siya dahil matagal na niyang hindi nakita si Oscar, kaya naman sinuntok niya itong muli hahaha. Nagkaharap ang dalawang magkapatid at nasabi ni Nozzle na kahit wala ng sumpa ni Medjecola ay hindi niya alam kung paano sasabihin ito kay Noel. Sa kabilang duwako ay humingi ng tawad si Captain Real dahil ang spell ay mawawala na at makakaramdam na sila ng matinding sakit at tugon naman dito ni Captain Charlotte ay salamat dahil nakatagal pa sila sa laban dahil kay Captain Real. Tumatakbo ang Reyna papunta kay Godja at masaya si Godja na nakita niyang okay na ito, ngunit biglang pinakita na babagsak na ito kasabay ng pagbagsak ng dalawang kapitan. Kaya naman ang Reyna ay gumamit ng water recovery magic upang pagalingin ang tatlo, ngunit umiyak ito dahil hindi niya mapagaling ang pinsala na natamo nila. Sinabi ni Oscar na wala din magagawa ang kanyang Demon Destroyer Sword at biglang lumitaw si Vice Captain Natch at sinabing hindi lahat ng nagwawagi ay nabibigyan ng reward. Ngunit sinabi nito na dala niya ang pinapadala nilang Magic Knight at pinakita nga dito si Mimosa na ubod ng ganda, ang sarap niya grabe. Sinabi nito na hindi niya hahayaang mamatay ang lahat kaya naman gumamit ito ng Ultimate Plant Magic at kinagulat ito ni Natch dahil ang sugat ng tatlo ay walang hirap niyang pinagaling. Sobrang natuwa sila Ospe dito at ang Reyna ay humingi ng tawad sa mga nangyari sa kanya at tugon naman ni Godja ay ginawa niya iyon hindi lang dahil isa siyang Spirit Guardian at bigla niyang sinabi na mahal niya ang Reyna kaya naman sobrang nagulat ang lahat dito. Dagdag pa ni Godja ay sinabi niya iyon bilang babae at sobrang namula dito ang Reyna at hindi na alam ang gagawin at napatanong si Godja kung may nasabi daw ba siyang mali. Si Noel naman ay hindi rin alam ang gagawin sa kanyang naririnig at sabi naman ng Water Spirit ay sa kanya daw ang Reyna pero kung si Godja daw ay hindi na niya naituloy ang gusto nitong sabihin.
Sinabi ni Captain Nodo na kailangan nilang iligtas sila Yomi, at nasabi naman ni Nat na mas lumakas pa daw sila Noel, isa sa kanyang inaasahan, at naisip nito na isa na lang ang natitirang Dark Triad. Sa kabilang dako bago mamatay si Magicala ay pinakita ang laban nila Yuno, at dito ay sinabi ni Sinen na tatapusin niya ang laban dahil nag-aaksya lamang sila ng oras, at napamura ang dating Vice Captain, at ano raw ang kanilang gagawin. Tugon naman ni Yuno ay bigyan daw siya ng 3 minuto ni Landris, at sa susunod niyang pag-atake ay tatapusin niya na raw si Sinen.